Halos isang buong siglo, ring naging tahanan ng pamilyang Surya ang bahay na ito. Hindi ordinaryong tao ang mga ito. Sa kapitbahayan, tinawag ang bahay nila na masayang bahay. Ito ay pangunahing dulot ng itsura ng kanilang bahay. Halos bawat kwarto ay pinalamutian ng asul. Mukhang asul ang pangunahing kulay sa lugar na ito. Ang pamilya ay binubuo ng 5 tao, sina John at Michael na magkapatid, si Sin na asawa ni John at 2 nilang anak. Hindi umalis sina John at Michael sa bahay ng magulang dahil sila ang pumalit sa pagpapatakbo ng kumpanya ng ama ilang dekada na ang nakalipas. Magkasama silang namuhay bilang magkapatid at hindi nagkahiwalay. Nakakatawang tinawag nilang Blue Repairs ang kanilang kumpanyang nagkukumpuni ng kagamitang elektrikal. Si Michael ang huling nanirahan sa bahay. Nasa parehong lugar pa rin ang kanyang mga gamit mula nung siya'y pumanaw. Mula pa noong Enero 2009 ito ay inabandona na. At tulad ng maraming bahay na nakita natin, kinalimutan na lang ito ng mga anak at iniwan na lang kung paano ito dati. Simula noon, umusad ang buhay, pero nanatili pa ring nakatigil ang bahay. Ngayon, papatakbuhin natin ang oras sa huling pagkakataon. Maligayang balik sa Bros of DK. Ako si Leslie at si Danny naman ang nasa likod ng kamera ngayon. Mag-e-explore ulit tayo ng magkasama. Nasa Estados Unidos pa rin kami, nag-e-explore ng isa pang abandonadong bahay. At ang lugar na ito, hindi kayo makapaniwala sa itsura ng loob, sa mga kulay at sa saya na mararamdaman sa bahay na ito. Sinabi ko lang na dati, pagmamay-ari ni na Michael at John ang lugar na ito. Magkapatid sila. Kalaunan, sumama rin si Mary na ikinasal sila ni John. Si John at Mary ay sa itaas nakatira, habang si Michael ay dito sa ibaba na kanya namang lugar. Magkasamang nanirahan ang magkapatid na lalaki. Surya ang apelyido ng pamilya at lilibutin natin ang bahay nila at ipapakita ang lahat ng naiwan dito. 10 taon na itong inabandona, kakaibang abandonadong lugar ito. Kaya, hinati sa 2 bahagi ang bahay at ito talaga ang harapang pinto ni Michael. Dito pumapasok si Michael sa bahay. Pwede ko ba itong buksan? Mayroon siyang kandado dito, may hagdan siya, at dito siya dumadaan papunta sa bahagi niya ng bahay. Wow! Unti-unti nang masisira ang lahat dito matapos ang dekada ng kapabayaan. Kita mo na ring tumutubo ang mga halaman sa paligid ng mga bintana. Bumagsak na ang kisame doon. Napansin ko na wala akong guwantes. Kukunin ko muna agad ang mga iyon sa backpack at isusuot ko. Sige bro. Napakahalaga niyan. Dapat laging may suot na guwantes kapag nag-e-explore para igalang ang mga gamit at ari-ariang naiwan. Okay. Ayan na, tara magpatuloy pa tayo. Dito may maganda tayong upuan at gaya na nakikita mo may naiwan pa siyang ilang damit. Ito ay siguradong pantalon at blusa ni Ginong Michael na nakatira dito. At pati ang kanyang sapatos ay nandito pa rin sa harap ng sopa, sa harap ng upuan. Palaging mag-isa si Michael na namuhay, wala siyang naging asawa, wala rin siyang naging anak. Tanging sina John at Mary lang ang may mga anak na nakatira sa itaas kasama nila. Narito ang kanyang mga vacuum cleaner para mapanatiling malinis at maayos ang lahat. Gustong gusto ko talaga ang hugis at estilo ng mga lumang klase, itong mga vintage. Vacuums. Makikikita mo lang ito sa Estados Unidos, sa Europa, di ko pa ito nakita kahit kailan.
Isa pang upuan doon para magbasa ng kahit ano. Naiwan pa pati ang plansa niya. Plansahan, ironing board, may damit pang nakasabit doon. Interesante. Ewan ko, baka nakadamit si Michael o iba pa. Sige, bubuksan ko lang sandali ang ilaw. At dito, sa harap natin, nandito ang kusina. Pero lahat ng bagay ay naiwan pa rin dito. Nakayos pa rin ang mesa na may lambat. May naiwan pang gamit mula sa huling pagkain niya rito. Anong mga yon? May ideya ka ba? Danny, wala. Hindi maganda itsura niyan. Matagal na rin nakatayo dito. Mga 10 taon na. Hindi, ako ang magbubukas niyan. Pati ang asukal, yung purong asukal mula sa tubo, naiwan pa rin. Gustong gusto ko ang disenyo ng kahon na ito. Ang ganda ng hapagkainan. Mga vintage retro na Amerikanong upuan dito. Mukha silang mga upuang may upholstery pero galing sila sa Amerika noong dekada 60 at 70. At napaka-interesante rin dito. Sina Michael at John ay may kumpanya silang magkasama. Isang kumpanya ng mga electrical supply ay dito. Ito ang kanilang kumpanya. Dito sila nagtrabaho. At malamang, ito rin ang dahilan kung bakit sila magkasamang nanirahan. Pinadali ang mga bagay-bagay. Pwede silang magnegosyo at tiyak magkasundo, lalo na kung magkasama sa bahay ang magkapatid. May isa sa mga orihinal na Amerikanong sopa dito. Dapat bumukas ito. Oh, Pero malamang, sira na yung upuan. Yung kalan sa tabi nun. Doon niluto lahat ng pagkain. Grabe, tingnan mo yung kusina. Talagang bumabagsak na at sira-sira na. Ang nakakatuwa dito, nakatayo pa rin ang mga baso dito. Matapos ang 10 taon ng pagkakabayaan, buo pa rin sila. Sobrang nakakabaliw yon. May natitira pa bang mga pinggan dito? May ilang baso pa sa estante. Naririnig ko pa rin si C. Nakakatuwang makita na masaya siya bago pumanaw. Oo, sige, hindi ko dapat hinahawakan lahat. Palagi kong hinahawakan ang lahat ng bagay, pero hindi ko dapat ginagawa yon. Grabe! Anong klase? Tingnan mo kung gaano kaluwag dito. Baka banyo yon. o kaya maliit na imbakan ng pagkain. Oo, tingin ko imbakan nga yun. Para mag-wish. Oo, halo rin siya ng laundry room doon. Kita mo, ito yung lumang washing machine sa kanto. Washing machine na may dry brush sa taas. Anong pangalan nito, Mustang? Hindi ko alam. Mukhang si Mustang nga ito, di ba? Wow. Ang gandang klasikong kotse. May washing machine sa kanto dito. At pati buong sahig ay puno ng mga VHS tape. Tingnan mo to. Kinuha ni Papa. Anong meron tayo dito? Lahat ng ito ay mga personal na VHS tapes na nakakalat dito sa sahig. Malamang sira na sila dahil nabubulok. Oh, tuloy na talaga. At sa halubig din. Hindi sila tumatagal sa ganyan. Sa tingin ko, tama ba, Danny? Hindi. Mas marami kang alam tungkol sa mga ganitong bagay kaysa sa akin. Hindi. Napakababasagin ito. Oo, gusto ko sanang kumuha ng isa sa mga ito balang araw. Siyempre, hindi ako kumukuha ng kahit ano mula sa mga abandonadong lugar. Pero gusto ko lang sanang tanggalin ito at tingnan kung ano ang laman. Oo, tingnan kung anong meron siya. Oo, hindi ko talaga gagawin yon pero pangarap ko lang talaga. Kaya kung may abandonadong lugar na may kuryente at bukas ang TV, gagawin ko talaga yon. Oh, pakiplay naman. Oo. Talagang kamangha-mangha. Sige. Nandito ulit tayo sa kainan. Dito, meron kang parang sala. Makikita mo na maraming damit doon sa likod. Lahat ay nakakalat dito sa hindi malamang dahilan. Sa palagay ko, walang hayop mula sa van ang nakapasok dito. Hindi malinaw kung bakit ito iniwan ng ganito.
Mayroon ding maraming radiator na nakatayo dito. At maaring may kinalaman ito sa kumpanya ng supply ng kuryente na pinagsamahan ni na Michael at John. Bakit kaya ang daming radiator sa bahay nila? Oo nga. Tiyan mo, ang mga gulong ay nasa unahan. Ang galing. Talagang kamangha-mangha. Sige. Ngayon dito, papunta na tayo sa susunod na kwarto ng lugar. Medyo interesante. Marami pang damit ni Michael na naiwan sa sahig. Oo. Pre! Tingnan mo to. Saan nga ba galing ang Yankees? Kilala ko sila, pero wala akong ideya. New Jersey o Connecticut ba sila galing? New York! Hindi ko alam. Hindi ako nanonood ng sports sa kasama ang palad. Kaya hindi ko masasabi sa iyo ang kahit ano tungkol dito, pero astig. Malaking tagahanga siya ng Yankees gaya ng nakikita mo. Pumunta rin siya sa Hard Rock Cafe sa London. Naglakbay din si Michael sa iba't ibang bansa. Wow! Maraming iba't ibang klase ng damit dito. Proud akong Amerikano, pagpalain ang Amerika. Malamang sinuot niya ito. Sobrang makabayan ang mga Amerikano at hinding-hindi kami magsusuot ng ganito sa Belgium. Hindi ko kailanman iisipin na maglagay lang ng watawat sa aking damit, pero ang mga Amerikano, ginagawa nila ito at sa totoo lang, astig din itong tingnan. Pri, tingnan mo to. Parang gumagana pa. May kuryente pa rin dito. Sinubukan ko lang saglit. Baka may ilaw pang gumagana. Nakakabaliw na. Kahit isang dekada nang inabandona, may kuryente pa rin. Sino ang nagbabayad dito? Hindi ko alam. Matagal nang pumanaw ang mga taong nakatira rito, pero baka may nag-aalaga pa rin sa lugar. Makikita dito ang lahat ng sapatos niya na nakapatong sa isa't isa. Hesu Kristo. Naiwan pa rito ang lahat ng sapatos niya sa trabaho. Malaking bag ng mga damit. At ilang gamit pang ehersisyo para manatili siyang nasa kondisyon. Anong kwarto ito? Para itong maliit na utility room. Oh, Ito ba ang boiler? Ito ang tangke ng gas o ang tangke ng langis kung tawagin namin sa Nela. Netherlands. Interesado ako sa kwartong ito. Bro, di ka maniniwala. Ano? hindi yan ang shower. Ito ang shower. Ito talaga ang shower. Kita mo, nandyan ang drain ng shower. At may mga sabitan dito sa taas. Sa tingin ko, baka nakakabit dati ang tubo na to dito sa banda na to. At ito talaga ang shower ni Michael. Hindi na ito gumagana ngayon, pero grabe. Sobrang primitive nito. At tingnan mo rin ang pintura sa paligid ng mga pader. Mayroon tayong berdeng pintura na may asul, pula at puting tuldok doon. Dilaw pala. Pasensya na bro. Mula dahil sa pagiging colorblind ko. So, dilaw ito, sabi mo? Oo, dilaw ito. Sige. Sige. Salamat. Salamat. Walang anuman. At pagkatapos, isang huling bahagi na lang. Maaari mo nang ibigay sa akin ng kamera. Medyo mas madali. Okay. Over here. Oh. Tara na, Danny. Oh. Napunta na naman tayo sa isa pang storage room. May ilang kabinet pa rin dito, puno ng mga kumot ng alagang hayop at lahat ng kailangan nila sa bahay. Lahat ay makukulay at masaya. Napakasaya ng mga taong ito. Makikita rin natin yan sa itaas. Nandito pa ang washing at drying machine. Puno ng mga dokumento ang kahon na ito. Posibleng konektado ito sa dati nilang kumpanya. Ooh. Ang mga kahon na ito ay para sa pag-iimbak ng gamit at pagsalba ng dokumento kapag may sunog o iba pang sakuna. Nakakatagal ba sila sa sunog? Oh, itong mga kahon. Wow! Parang isang vault. Oh. Gets ko. Kaya kung sarado at may sunog, di makakalabas ang tao. Oo. Parang isang itim na kahon. Alam mo yun? Sige. Pero hindi ito parang lumalaban. Napaka-interesante niyan. Hindi naman imposible na nasirain ito kapag parang ito ay mahalagang dokumento. 'Yon. Yan, malamang napakamahalaga ng mga dokumentong ito mula sa kumpanya. Oo, hindi ko na ito mabubuksan ulit. Oo, astig. Kalawangin. Kalawangin na. Sige, tingnan natin anong meron sa dulo.
Sa tingin ko, mga pangkaraniwang gamit lang ito para sa imbakan. Oh, Pwede mo bang tingnan ito? Piedro, Pedro, Pedras, Pedras nakasulat dito. At parang aircon ito sa tingin ko. Tingnan mo itong makina pare, may parang patungan pa ng sandata. Wow! Isang napakatandang makina. Napakatanda na. Oo. Sige, bumalik muna tayo at pagkatapos ay aakyat tayo maya-maya. Pero kailangan ko munang ipakita sa iyo ang isa pang bagay. Nakasabit pa rin dito ang mga alikabok na banda niya. okay. Napansin ko lang sa gilid ng mata ko. Ayos ka lang, tol? Oo. Paumanhin. Napansin ko sa gilid ng mata ko na may kabinet o aparador dito kung saan nila nilagay lahat ng damit niya. At anduan pa rin lahat ng mga iyon. Handa ka na bang umakyat sa itaas, pare? Oo. Excited na akong ipakita ang bahay na ito sa'yo. Ang bahay ni na Sean at Mary. Magiging isang tunay na pakikipagsapalaran ito. Paint is literally shipping off everywhere. Lubos na sisira ang bahay. Nakikita mo rin ang switch na ito sa maraming bahay sa Amerika. Wala kami nito sa Europa o sa Belgium. Wala kami nito. Ito ang oil burner at pwede nila itong patayin agad. Something goes wrong. Oh, okay. Maligayang pagdating sa bahay. Hindi ko ito tatapusin. Close the beautiful door up. I love the curtain on there. Again, very joyful. Maganda, kristal ang doorknob sa ilalim. At mapapansin natin dito sa taas, nakikita na natin ito. Lahat ay asul. At hindi ako colorblind. Talagang asol ito. Lumingon ka, Denny. Iba kita sa kusina. Tingnan mo itong lugar na ito. Gaano ito ka-cute? Tingnan. Kamangha-mangha ito para sa akin, parang bahay sa kwento ng Encantada na tinitirhan ng mga bata. Pero bahay ito ni na Juan at Maria. Dito sila nanirahan. Tingnan mo, nakaayos pa rin ang mesa para sa huling pagkain. Perpekto ito, parang galing sa kwento. Mga kwento, galing sa mga libro. Pwede natin... Pwede pa tayong sumama sa kanila kung gusto natin, Danny. Pwede pa tayong sumama sa kanila. May naiwan pang ang bote ng Canadian whiskey sa mesa. Nandiyan pa rin ang asin, paminta, asukal at lahat ng gamit. Wow! Pati ang mga kurtina ay kapareho pa rin ng disenyo ng nasa pintuan. Bagay talaga lahat sa isa't isa. Magaganda ang mga tasang nakadisplay. Pati ang kabinet. Hindi. Hindi. Gusto ko kung paano bumubukas ang mga pintong ito. Sige, itulak mo papasok tapos hilahin. Astig yun. Kita mo ba yung mekanismo? Lovely cool. Astig. May ilang plato dito sa baba. Wow, gustong gusto ko to pare. Okay. At ito naman ang pugon. Nakikita ko pa si Mary na nakatayo dito, nagluluto para kay Sean. Pati siguro si Michael at mga bata pag uwi nila galing trabaho at eskwela. Ayos, ang dami lang talagang mga dial at kung ano-ano pa dito. Talagang Amerikano ito. Sa tingin ko, ito ang oven sa ibaba. Tama? Kung pinagsama ang dalawa ba ito? Mukhang may iba pang bagay dito. Ano to? Yan ay pangluto. Siguro para kolektahin ang mga tira-tira mula sa pagluluto dito sa taas, tulad ng mantika. Hindi ko alam, wala talaga akong ideya. Kung may ganito pa kayong kalan, paki-share kung para saan ang parteng ito. Sige. At gaya ng nakikita ninyo, lahat ay naiwan at narito pa rin sa lugar na ito. Pati ang mga kutsilyo ay nandito pa rin sa lalagyan ng kutsilyo dito. Ilagay mo ito dito.
Ilagay mo ito dito. Lababo. Tapos, nakakalat lang dito ang mga dokumento nila, malamang mga resibo mula sa kumpanya. Nandito pa rin ang mga ito. Anong meron dito tulad ng nakikita mo? Ito ay isang liham na nakalaan kay Sean. Sean Surya. Surya ang apelido niya. Ang pinakatumatatak sa akin ay yung mga plato na naiiwan pa rin sa patuyuan. Ibig sabihin, hinugasan ng mga tao ang plato nila at dito nilagay. Pero di na nila, ito ay binalik sa lalagyan. Tingnan mo sa kanan mo sa kwartong iyon. Nakikita mo ba? Ano? Gumagana pa rin ang ilaw. Oo. Hindi ko napansin ang ilaw. Grabe. Oh, grabe. Napasok ang paa ko sa butas. Napasok ang paa ko sa butas. Muntik na akong mapunta sa basement. Ay, grabe. Grabe, nakabukas pa rin ang ilaw sa kwartong ito. Wow! Munting patio ba ito rito? Panlabas na lugar ba ito? Hindi naman talaga, pero pwede silang makasilip dito dahil may mga bintana. Kita rin nila ang likod bahay nila. Ang galing, may sofa pa dito na pwedeng upuan. Magkasamang umiinom ng kape sina Mary at Jan habang tanawang bukirin sa likod ng bahay. Eksaktong ganyan ang mangyayari dito. Eto. Uli na, di ba? Sa kasamang palad o... Talagang walang laman. Sige, ulit, parehong kurtina. Gustong gusto ko ito. Nandito na naman tayo sa kusina. Nakakabaliw ang pagbabakbak ng pintura sa kisame. Oh, may isa pa tayong kabinet. Puno ito ng mga dokumento at mula sa mga dokumentong ito, nalaman namin ang lahat tungkol sa lugar na ito. This is an income tax return from Michael Sudia we see over here. Everything is still in here. Documents from Mga the dokumento company. mula sa estadong iyon na nagpapatunay na doon nanirahan sina John, Mary at Michael. Nakakatuwang tingnan ang mga dokumentong ito at alamin ang kwento ng lugar na ito. Iyan ang palagi naming ginagawa kapag nag-e-explore kami ng mga abandonadong lugar. Sa tingin ko, may isa pang kwarto dito na hindi pa natin napapasok. May banyo rin dito sa itaas. Ang pagkakaiba, interesante, oo. Kakaiba ang pagkakaiba ng kulay. Iyan din ang malaking pagkakaiba. Pero para sa akin, Danny, pinaka-interesante na si Michael sa ibaba ay may simpleng banyo. Samantalang dito ay magara ang banyo nila. Totoo yan. Tama, baka umakyat si Michael para maligo. Siguro. At pagkatapos, meron tayong kwarto dito na dati yata ay banyo. Looks like a fire happened in here of some sort. Yeah. Malamang may itim na amag. Oh, di tayo dapat magtagal dito. This time in here. Tara na bro, punta tayo sa next na kwarto. Sige at ngayon, papasok nga naman tayo sa isang napaka-interesanteng kwarto dito sa lugar na ito. Bro, tumingin-tingin ka sa paligid mo. Ito ay typical na Amerika noong dekada 60. Maraming kulay, magagandang kasangkapan. Lahat ay pinag-isipan na. At talagang gustong gusto ko ang kwartong ito. May upang lugar dito para sa pamilya Surya para maglaro sila ng magkakasama tuwing gabi. Baka nakaupo sina John at Mary. Sa tingin ko ito ang upuan ni Mary, yung kulay rosas. Ito naman siguro ang upuan ni John. Oh. Malamang. Oh, siguradong sigurado. Oo, pwede din ilagay ang kape nila. Sa mesa ng kape. Look at this wonderful pristine land above there. Completely pink. With a French countryside on there. Some noble people sitting in the backyard. At kung paano ito unti-unting nasisira at nabubulok. Para sa akin, yon ang kagandahan. Iyon ang tunay na kagandahan. At pagkatapos, ang mga bata, lahat sila ay uupo sa upuang ito. Di ko alam ilan anak nila, pero sigurado akong may anak sila. Yankee Stadium. Kakakita lang natin ng Yankee t-shirt sa ibaba. Heto na rin ang stadium ng Yankee. Wow!
Nasaan yon? Hindi ko alam. Nasa score ang petsa. Sige. 2,008. Sige, larawan ng 50. 95. Sige, pero matagal nang kuha ang larawang ito. Oo. Oo naman, grabe. Puro tungkol sa baseball ang usapan. Baseball, di ba? Oo. Sa tingin ko, oh. Sorry sa inyo. Wala talaga akong alam sa kahit ano. May ilang magasin pa rin na nakakalat dito. One of the last magazines that these people ever read. And then we have Neil Diamond here. Magandang magasin yan. Kilala mo ba ang artist na ito, Danny? Oo. Sa tingin ko, sa tingin ko, kasama ito sa isang vinyl. Sa tingin ko, di ako sigurado. Baka nga, kasing laki ng vinyl ang magasin na ito. Oo. Oo. Sa tingin ko, oo. Hindi ako sigurado. Sige, wala pa tayong nahanap na vinyl player dito. Pero maaring yan ang vinyl player. Teka. Sige, titingnan ko ito. Hindi, may kandado siya. Kaya ito ay isang baul lang. Sa tingin ko, ito ay isang vinyl player. Hindi, baul lang talaga ito. Sige, titingnan ko. Maingat kong ilalagay ang lahat sa sahig. Okay. May kanda dito. Baul lang talaga. It took everything out for nothing. Ito ay kahon ng pananahi. Kahon ng pananahi. Wow, sige. Nabuksan ko na, bro. Ano to sa ilalim? Ano mga to? Para ito sa binti o braso mo kapag may kailangan kang gawin. Alam mo na, parang compression pads? Oo. Tama, oo. Naiintindihan ko. At pagkatapos, lahat ito ay medical. At may ilang mga gamit din sa pananahi. Mayroon pang ballpen na nandito pa rin. Nakakatuwa yan, tol. Wow, ang baul na ito, may kakaibang amoy din talaga. Oo, matagal na ito. Nakasara siguro ng matagal na panahon. Matagal na wala nagbukas nito. Tayo ang nauna. Sige. Hindi ko talaga gusto dito. Pero kapag may interesting na nangyayari, palagi akong. Unang kumikilos. Oh, Lalo na't nakita na natin ang ilang mga nakatagong compartment ng VHS. VHS? Vinyls. Oo, tama. Nakakita kami ng marami sa buong Estados Unidos, di ba? Magandang Royal Maquinilla. Top clear. Hindi pa ako kailanman gumamit ng ganito sa buong buhay ko. Ikaw ba? Oo. Sige, ibig sabihin, binili mo ito nung mas matanda ka na, sa tingin mo. Hindi, may luma ang lolo ko. At ako, sa katuwaan lang, inakaw ko lang yon at ako. Astig yun pare. Gusto ko rin itry minsan, tulad ng pagsulat ng liham o iba pa. Oo. Ito'y. Nakaka-interest talaga kung paano ito gumagana. Oo, talagang. Pagkatapos, ang katabing telebisyon. Nakikita mo ba kung anong tatak yon? Zenith, it says. These clear knobs on the top. Ang kontrol sa lakas ng tunog dito sa itaas. At pati na rin ang antena dati, ganito rin. Oo. Laptawan na natin to kasi napakapangit ng beer na to mula Netherlands. Oo, mas maganda talaga ang beer ng Netherlands. At meron din tayong parang painting na nakasabit dito. Yung mga bulaklak doon, ang ganda nito. Oo. Oo talaga? Kahapon, pumunta kami ni Danny sa museo at namangha sa mga painting. Sa palagay ko, pwedeng mangyari ito sa mga abandonadong lugar na nakikita natin kahit saan. At pagkatapos, makikita mo ang mga painting sa museo na halos kapareho talaga ng mga nakikita natin sa mga abandonadong lugar. Nakakabaliw talaga. Ang gandang lampara dito. Maganda ang disenyo nito, parang may espasyo sa gitna. Oo. Kawili-wili ito. Hindi pwedeng walang Hoover vacuum ang isang Amerikanong bahay noong dekada 60. Imposible raw yon. Noong panong iyon, makukulay at matingkad din ang mga vacuum machine tulad ng bahay na ini-explore natin ngayon. At ito naman ang setup ni Mary sa pananahi. Napakagandang setup ng pananahi. Kahit may upuan sa harap, pareho ito ng upuan ni Michael sa kusina niya. Nandito na ngayon sa harap. Almost a sewing machine. See, wow, it's a very interesting sewing machine. Maraming drawway dito para lagyan ng karayom at gamit sa pananahi. Dito sa itaas, may maliit tayong makinang panahi.
Singer ito. At ang tatak ay singer talaga. Kita mo? G.E. Singer. Dito nakasulat ang singer. Oo, sige. Wow. Ang ganda niyan. Sayang, sira na ang belt kaya di nagagana. Ang ganda ng makinang ito. Sige, ayusin natin at ibalik lahat ng maayos. Ang tanging bagay na interesado pa rin ako ay itong maliit na kahon dito sa sahig. Sa tingin ko may gamit din na panahi dito. Maybe she used it for that. Okay. Wow! Interesante talaga ang kwartong yon. Handa na ako. Ipapakita ko sa iyo ang isa sa pinaka-espesyal na kwarto dito sa bahay. Ito ang master bedroom. Kwarto ni na Juan at Maria. At tingnan mo lang, para sa akin, isa ito sa pinakamagandang kwarto na nakita ko. Gaya ng mga kulay, ang natutuklap na pintura, ang lumalalang pintura. Lahat dito literal asul. Gustong gusto ko ito. Tingin ko sobrang cute nito. Oo. Ano sa tingin mo tungkol dito? Oo. Ang galing! Parang sinabi ng mga bata na gusto nila asul ang bahay, kaya ginawa nila. Pakicheck kung okay pa ang ilaw sa kwarto. Walang ilaw. Wala talagang ilaw. Oo, wala. Oo, walang ilaw. Sige, ang weird naman nun. At isa pang talagang kakaiba. Kung masasabi ko lang, Siyempre, ito ang harapang pinto. Oo, totoo. Hindi ko napansin. Pero dito talaga pumapasok ang mga tao. Yan lang ang pintuang papasok sa bahay. Iyan ang pinto, diretso ito sa kwarto. Baka sina Juan o Maria, paglaki nila, inilipat ang kama sa ibaba at ginawang kwarto yon. Pero kahit ganon, kwarto agad ang unang silid pagpasok mo sa bahay. Ang weird, di ba? Sana sa likod na lang ako. yung kabilang kwarto. Yung walang laman, oo nga. Itong katabi nito, Oo, tama. Nakakabaliw talaga. Sa Amerika, kita mo ang pagmamahal. Hindi namin gagawin yan sa Europa. Dito sa tokador, nag-aayos si Mary tuwing umaga para gumanda. Gustong gusto ko na may mga piraso ng asul na pintura na nakapatong lang dyan sa ibabaw. Absolutely insane. Have a look at the walls. anong nasa likod ng pintuang ito? May parang built-in cabinet din, Danny. Kita mo, may natirang isang damit o palda para kay Mary. Tulad ng nakikita mo, itim na palda. Hindi talaga bagay sa bahay. At pagkatapos, nandito ang kanilang kama. Dito sila natulog ng magkasama, dito sila nagmahalan, dito nila nabuo ang kanilang mga anak. Isa talaga itong kamanghamanghang piraso. Ang kulay ng sapin ng kama ay halos kapareho ng kulay ng mga dingding. Yun ang nagpapaspecial dito. Karaniwang serbisyo, Aromatics Grade 4. Maaring pagmamay-ari ito ng mga bata at libro sa paaralan. Oo, sigurado ako. Kita mo naman, may pwedeng sulatan ng 18 ounces. Di ko alam gaano karami yun kasi metric ang gamit ko. Kasama na ang math at lahat. Maganda at mukhang klase ang libro, pero pambatang grade 4 lang pala pag binuksan. Wow! Nakaka-intrasyon. Bawat ilaw sa loob ng lugar na ito ay maayos ang disenyo, may kakaibang detalye at isa ring antigong piraso gaya ng nakikita mo. Ito ang sombrero ni Mary Mary na sinuot niya bilang kanyang sombrero. Napakaganda ang piraso. Nandito pa rin ang kanyang pitaka at mayroon pa ring ilang mga liham na nakapangalan sa kanya. Ibig sabihin nito, maaring si Mary ang huling taong tumira sa kwartong ito, tumira sa bahay na ito. Maraming bagay ang nagpapakilala sa kanya. Nandito pa rin ang mga pabango at naamoy pa rin siya rito. Kapag inamoy mo, malalaman mong siya ang tumira dito. Lagi kong naiisip ang taong nasa harap ko. In my eyes. Mas lalo pa, mga fraction ito ng mga bata. Nandito pa rin ang lahat mula noong dito pa nakatira ang mga bata. Absolutely fantastic. Decimals. Division. Wow. Tingnan mo ang dairong nagkalap dito. Iba ang wika nito. Alam mo ba kung anong wika yon? Hindi. Sandali. Siguradong mula ito sa silang ng Europa.
Tiyak na tiyak, siguradong sigurado. Ukrainian. Ukrainya. Ano bang sinasabi ko? Parang tunog Rusya o... Hindi ko akalaing Rusya ito. Hindi rin mukhang Ruso, baka Griego pa. Poland? Hindi ko lang. Griego? Hindi to Griego. Pakiusap, sabihin niyo sa amin sa comment section. Galing ito nung 1951. Isang napakatandang bagay. Sa tingin ko, ito ay Ukrainyano. Akala mo iniisip ko? Sa tingin ko, oo. Sige. Sa tingin ko, oo. Hindi ako sigurado. Oo, astig talaga. Mukhang Ukrainian ang mga tao. Palagay ko lang, di ko alam. Sigurado yon. Hindi yun bahagi ng kwento. Medyo kakaiba na may diaryo. Sa ibang wika, ito lang ang nakita namin. Oo. Marami pang kumot at mas maraming diaryo sa ibaba na maaring ginamit bilang proteksyon at insulasyon ng kabinet. Oo. Wow, muli namangha ako. Talagang nabigla ako. Danny, sasabihin ko na lang. Base sa itsura, siguro ito na ang paborito kong kwarto sa mga abandonadong lugar. Ang ganda talaga nito. Sige, atya tayo sa itaas at tingnan natin kung saan natutulog dati ang mga bata. May multo raw doon. Di ba? Sige, tingnan natin ang huling palapag ng bahay kung saan natulog, tumira at madalas magpalipas oras ang mga bata. Ito ang unang kwartong papasukin natin. Tulad na nakikita mo, muli, puro asul. Ang buong bahay ay magkakatugma. Danny, ginawa mo ba talagang? Tinignan mo rin ba kung asul ang bahay sa labas? Kasi mabilis akong pumasok. Sa tingin ko, puti ang bahay. Palatandaan kasi yan, dapat asul din labas ng bahay. Oo. At dito natin makikita ang unang kwarto. Ayos pa rin. Dati rito natutulog ang isa sa mga bata. Nandito pa ang mga kumot at unan. Gustong gusto ko talaga dito. Ano itong kasangkapang ito? Parang gumagawa ito ng isang Japanese na harden. Maganda ang upholstery. Masasabi kong isa itong puff o parang ganoon. Alam mo ba kung ano ang puff? Oo, alam ko. Pero para sa'yo, isa lang itong lugar. Para magtali ng sapatos tuwing umaga at iba pang ganito. Mababa lang talaga ito, kaya oo. Tama. Oh, isang attic na espasyo, lihim na imbakan. Oh, at dito makikita mo ang patio mula sa itaas. Oo. Ganyan kaluma at sira ang bahay. Pang-ayos ng tangke ng inidoro. At nandito ang inidoro. Oo. Hindi nila ito inayos. Sige. Ramdam mo bang mas mainit dito sa taas? Oo, ewan ko kung bakit. Sa baba, malamig. Napakapahit ng tunog nito. Pasensya na. Isa. Sige, hindi. Pero kung totoo, ang init dito sa taas. Nakakabaliw talaga kapag may kuryente pa. Oo. Sabi ng mga tao sa Belgium, nakakabaliw daw na may kuryente pa rin sa mga abandonadong lugar nang madalas akong mag-explore doon. Pero dito sa Estados Unidos, hindi rin naman nagkakaiba. Sa tingin ko nga, mas marami pa kaming natagpuang mga lugar na may kuryente dito sa Estados Unidos kaysa sa natagpuan namin sa Belgium. Oo. Halos lahat ng lugar dito may kuryente. Pati sa Canada, ganun din. Gusto mo bang makita ang kubeta? Nasa likod lang. May lababo at lahat ng gamit para makapaghugas ang mga bata sa itaas. Wow! Silipin mo rito. Everything is still in there. But this catches my interest, this bucket. May parang pangdiin dito sa ibabaw. Pinagsasama ito at malamang ginagamit para pigain ang tubig mula sa mga damit. Exactly. Looking Ginagamit over para sa- exactly. Paano ito gamitin? May pedal ba ito? Oo, sa kabila. Nakikita mo ba yung pedal? Oo.
Dito. Okay, oo. Hindi pa ako nakakagamit ng ganitong aparato. Pero Medyo interesante. Sige. at gusto ko lang sabihin, nandito rin ang talim ng labaha. Oo. Napag-usapan natin dati habang nagfi-film tungkol sa butas para sa labaha. Nagulat ako na may talim ng labaha rito. Kung ilalagay mo ang labaha dito, nandyan na siya sa likod. Pumapasok siya sa pader. Habang buhay na siyang nariyan, sobrang namangha ako. Ooh. Ipapakita ko uli ang video kung ano ang hitsura kapag may nagtanggal ng isa sa mga ito at nabubunyag ang lahat ng talim ng labaha sa likod na naipon sa paglipas ng mga dekada. Decades that people shave Sa likod themselves and doon. put them back. Sige, mabaho dito kasi may nagbawa sa inidoro. Oo, Sa tingin ko may hayop, oo. Sige. huling kwarto na bro, pero hindi pa ito ang huli. Dito, meron tayong isa pang kwarto ng bata sa tingin ko. Sinasabi ko yon kasi may desk ng bata, isang school desk na naiwan dito sa sulok ng kwarto. Ang saya makita, umiikot pa. Kung gusto mo, pwede mong buksan ito. Pati rin ba sa kabila? At umikot ito. Pwede mong gawin ng ganito. Wow, medyo interesante. Pwede mo itong i-adjust ayon sa iyong taas at timbang, taas at lahat ng bagay. At lahat ng mga aklat niya sa eskwela at kung ano-ano pa. Ay naiwan pa rin dito. Questions from the school times. Siguro sinulat nito nung nabagot siya sa klase. Ang proseso ng paggawa ng desisyon. Proseso ng paggawa ng desisyon. Ito ang lahat ng tala niya sa paglipas ng mga taon. Iyan ay noong siya ay nasa paaralan. Ang saya makita. Okay. Pag-ayos ng buhay ninyo. Nagsesep ng layunin para sa kinabukasan, kalusugan at kita. Mukhang interesting ang librong yan. Malungkot na wala pa tayong nahanap na larawan dito. Oo. Gusto kong makita ang mga taong ito. Gusto kong makilala ang mga taong nasa likod ng makulay na bahay na ito. Dito rin. Talagang nagkakabagsak-bagsak na. Si Raulo talaga. May isa pa tayong kama dito sa kwarto, parehong laki. Sa palagay ko, may 2 batang nakatira sa bahay na ito. Nakita niya ang 2 silid-tulugan. Mukhang bahay ito para sa... Mag-asawang may 2 anak. Hindi. Huwag mo yang gawin. May mga ibon na pumasok kasi basag ang bintana, kaya tinakpan nila, gaya ng nakikita mo. Tatay, kita mo ba ang nakikita ko? Mga command controller. Mga taga-kontrol ng utos, oo. Meron ako nito nung bata pa ako. Nakikita ko lang sila. Ginamit ko sila sa isang... Sa isang laro, sa isang GameCube. Talaga? Oo, nagkaroon ako ng GameCube. Wow, sige. Oo. Nakikita ko pa rin ang mga batang naglalaro nito at naalala ko ang dati. Sigurado ako. Oh. Ito ay computer emulator o terminal emulator. Marahil para ito sa internet sa pamamagitan ng modem. Ang daming mga lumang bagay dito sa loob. Istruktura ng impormasyon, mga sistema, isang panimula sa mga computer at organisasyon. Noong dekada 2000, nagsimulang lumabas ang mga computer sa merkado at ipinaliwanag ang lahat tungkol sa kanila at istruktura nila. Bro, ang bahay na to ay literal na balik-tanaw sa Amerika noong dekada 60. At sobrang gusto ko talagang dumaan dito. Sino tong lalaki na to? Sino tong babae na nasa sahig dito? Kilala mo siya? Hindi. Pero ipagpapalagay ko itong pangalan dito. Kim So. Bure. Kaya? Kung ano man. Kaya? Bure. Sige. Sa totoo lang, malamang sikat siya. Pero hindi lang natin alam. Oo, publicity lang yan para sa Sony. Oh. Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng episode na yung linggo. Una, gusto kong pasalamatan ng aking cameraman na si Danny dahil lagi siyang sumasama sa akin. Walang anuman. May channel siya sa description at gumagawa ng vlog tungkol sa adventures namin sa US. Pumunta kami sa Manhattan kahapon, siguradong magugustuhan mo ang vlog na yon. Oo. I-check na nyo siya, nakalimutan niya sa description. Salamat! Salamat. At siya ang dahilan kung bakit nagawa ang magandang video na ito. At kung gusto mo, mag-subscribe ka sa channel kung bago ka dito. I-like mo ang video at mag-iwan ka rin ng magandang komento sa comment section.
May link din sa description para sa Patreon kung saan pwede mong suportahan ng channel at matulungan kami maglakbay at tumuklas ng mga kamanghamanghang lugar. Ipinapakita namin sa inyo ang mga tanawin at perspektiba ng mga abandonadong bahay na ito. At maraming salamat at makikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang epic na adventure. Paalam, mahal ko kayo. Love you.